pagtakot ba natin sa galit ng Panginoon, ginagabayan tayo para lumayo sa kasalanan at lumapit sa kabanalan niya? Isinasabuhay ba natin yung mga tinuturo dito sa simbahan? Nakikita ba sa buhay natin na sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi kung hindi, sasalubungin natin ang galit ng Panginoon. Ang mensahe natin, God's wrath, be aware and repent. Ang wrath po ng Panginoon ay dinidescribe sa Bible 600 times. Sa scripture po, ganong karaming beses pinag-uusapan, 600 times. Ano ba ang God's wrath? Gaano ba ito kaiba sa galit ng tao? Tingnan po ninyo. Ang wrath po ng Panginoon is holy, banal, just, may hustisya, di ba? Nasa tamang lugar. Righteous anger towards sin and evil. Hindi siya galit sa iyo. Galit siya sa ginagawa mo. Ito po si Lord, nagagalit siya sa ugali natin, sa pinapakita natin, sa sinasabi natin, sa kung anong dinadala nating halimbawa. Doon siya nagagalit. It is His settled opposition to everything contrary to His holiness and love. Mantakin po ninyo, hindi pwede siyang Diyos, tas wala siyang pake kung nagkakasala ka lang. Tama? Hindi po katulad ng, ganito lang ang gusto kong buhay eh. Let it be, let it be. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Ako nga ang Diyos eh, dapat akong nasusunod. So nagagalit siya pag hindi ka nasunod. It is not a temper tantrum nor irrational rage like human anger. Ito po ang ating mga punto ngayong araw na ito. 3 R's. Una, God's wrath is righteous. Nasa tama. Pangalawa, it is reserved for the ungodly. At pangatlo, it is redemptive. So, umpisahan po natin. God's wrath is righteous. Paano naging righteous ang galit ng Panginoon? Romans 1:18-19. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Nagagalit ang Diyos kapag binabaluktot mo ang tama. Nagagalit ang Diyos kapag anti-God ka. Di ba? Nagagalit ang Diyos kapag hindi mo sinusunod yung inuutos niya. Nagagalit ang Diyos kapag hindi ka nasunod sa salita niya. Bakit? Because that which is known about God is evident within them, sa mga tao. For God made it evident to them. Alam niyo bang walang takas ang kahit sinong tao? Pinanganak tayo, alam natin ang tama't mali. Ngayon, verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, yung mga characteristics ng Panginoon, eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Wala pong makakatakas. Kahit po sino sa atin, hindi natin made-deny yung kabutihan ng Panginoon, yung character ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. Itong problema, verse 21, even though they knew God, alam nila, kilala nila ang Diyos, they did not honor Him as God or give thanks. Anong ibig sabihin nun? Wala silang paggalang. But they became futile in their speculations and their foolish heart was darkened. Kaya nga po ayaw natin ng foolish heart. Kinakantahan pa natin, foolish heart, hear me. Oh, kakanta agad oh. Foolish heart was darkened. Ibig sabihin, ang labo na tuloy natin. Kasi hindi tayo sumusunod eh. Professing to be wise, they became fools. Kalokohan. Kamangmangan. Di ba? Yun po yung ibig sabihin nun eh. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, pag hindi natin siya isinabuhay yung kanyang salita, pinipili natin yung kasamaan. Pinipili natin yung kaaway.
So, saan po kayo kakampi? Mabuti o masama? Saan po kayo kakampi? Sa Diyos o sa kaaway? Yun. Christian talaga. Tingnan mo natin ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay patungkol kay Noe. Si Noah. Genesis 6. Then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Nakikita, naoobserbahan ni Lord, parang pasira na tong mga buhay ng mga tao. And then the Lord said this, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from man to animals, to creeping things, to birds of the sky. Galit na galit siya. Actually, sa verse 6 po, tinanggal lang natin yung verse 6 dito. Sabi ng Panginoon, I am sorry. I am sorry. Hindi, joke lang. I am sorry that I have made them. Diba? Kung nagsisisi po ba kayo minsan? Sayang ginawa ko yun. Or sayang hindi ko siya sinagot. Hindi, joke lang. Or sayang hindi ako nag-enroll dito. Or sayang hindi ko ito ginawa. Ito, I regret that I made them. Ano ang gagawin ni Lord? Sisirain niya yung mundo. Tingnan niyo, 6 verse 12. God looked on the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh hath corrupted their way upon the earth. Anong ginawa po ni Lord? Kinausap si Noah. The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence because of them, and behold, I am about to destroy them with the earth. Sisirain niya. Damay-damay na to. Kasi puro kalokohan na yung mundo. Kaya lang, may exception. May exempted. Sino na-exempt dito sa quiz? Di ba? Exempted. May na-exempt. Sino na-exempt? Si Noah. Bakit? He found favor. He found grace in the eyes of the Lord. Kaya naman sinabi ni Lord sa kanya, pumasok ka sa arko, you and your all household, ikaw lang ang nakita ko na righteous before me in this time. Kaya ililigtas yung buong pamilya ni Noe. Ano nakikita nyo dito? Si Lord, hindi lang siya bad trip naman tong mundong to, ang daming corrupt, sirain ko nga kayo lahat. Hindi. It is righteous. Kaya kahit na maraming nagkakasala sa mundo, tiningnan niya si Noah. Tingnan niyo yung justice ng Lord, yung fair, yung justice ibig sabihin, alam niya kung kanino ibibigay yung karampatang parusa. Hindi deserve to ni Noah kasi righteous siya. Exempted kasi righteous. Sumusunod si Noah sa kanya. Ano ang mensahe natin? God's wrath. Pakiulit po. God's wrath. Ulitin. Okay. Pangalawang punto. Reserved for the ungodly. Ang galit ng Panginoon, lagi niyong tatandaan ito Kasi uso po ito ngayon May mga nagsasabi online, ano ba yung God ninyo? Laging galit. Ano ba yung God ninyo? Ang daming pinatay. Ano ba yung God ninyo? Bakit ganyan? Unfair, etc., etc. Ang wrath ng Panginoon is against the ungodly. So, nasa tama yung galit niya. Kasi kung binigay niya yung standard at hindi mo sinunod, sinong may kasalanan? Ikaw. Pupuntahan natin ang kwento ng Sodom at Gomorrah. Genesis 18. The outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly great. Hindi po to gravy. Grave. Ano yan? Sobrang grave. Yun. Yun ang ibig sabihin. Their sin is exceedingly grave. Sobra na. Tama na. Sobra na. Tapusin na. Yan. Pang nagwewelga Sobra na Ano sabi ni Lord? Tingnan nyo I will go down now and see if they have done entirely according to its outcry
which has come to me, and if not, I will know. Ano nakikita nyo sa picture na to, mga kapatid? Gusto pang i-confirm ni Lord. Ayaw niya sanang sirain. So gusto niya makita, ano ba talagang ginagawa nila? So yun ang gustong makita ni Lord. Kino-confirm niya. Ngayon, kausap niya si Abraham. Sabi ni Abraham, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Alam niyo kung bakit? Kasi yung kamag-anak ni Abraham, si Lot, na medyo sakim, pinili na tumira sa Sodom and Gomorrah. Di ba? O hatiin na natin to para hindi tayo mag-away. Saan ka pupunta? Dito ako sa maraming pwedeng kainin yung mga alaga ko. So natira siya doon. So si Abraham ngayon nagwo-worry. Kasi kung sisirain ng Sodom at Gomorrah, patay si Lot. Kaya nangangatog siya. Sabi niya, pati ba yung mga righteous damay? Ano sabi ni Lord? Tingnan nyo, sabi ni Abraham, kunyari may makita kayong 50. Sa dami ng tao sa Sodom and Gomorrah, may 50 mabait. Sisirain mo ba? Di ba hindi ka naman ganun? Kasi kilala mo kung sinong righteous at saka sinong wicked. Di ba mabuti ka? Di ba you deal, ano sabi dito? Shall not the judge of all the earth deal justly? Tapang ni Abraham. Gusto niya talaga mapagtanggol si Lot. Tingnan ninyo naman ang mercy ni God. Sabi ni God, kung may 50 na mabait sa Sodom, hindi ko sisirain ng Sodom. Tingnan nyo si Abraham, parang nasa Divisoria lang. Pasok mga suki, ganyan. Sabi kunyari, hindi umabot ng 50. God, 45 lang. Medyo loko-loko pa yung 5. So 45 lang. Pwede ba yun? Sabi ni Lord, hindi ko sisirain. Kung may 45 na mabait dyan, hindi ko sisirain. At alam niyo yung kwento, di ba? Nagtawad ng tawad. 40, 30, 20, 10. Lahat ng sagot ni Lord, basta may mabait dyan, hindi ko sisirain. Hanggang 10, suppose 10 are found there, I will not destroy on account of the 10. This shows us that God's wrath is fair and just. Hindi siya wala lang na parang bad trip ako sa inyo, sisirain ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Kita niya kung sino talagang nasunod. Kita niya ang puso ng tao. Kaya pag sinabi niyang sisirain ko itong buong bansang ito, yung buong bansang yun, against Him. Against His law, against His word. So tingnan po ninyo nangyari. Ano nangyari? Genesis 19:4-5. Eto na. Pumunta po ang mga angel ni Lord doon sa Sodom. Susuyurin pa nila. Titingnan pa nila kung sinong mabuti. No? Both young and old. Ayan, ito, nag-fast forward na po tayo. Si Lot, nakita na siya ng mga anghel sa lupa. Anghel sa lupa. Nakita na siya. Sabi niya, tuloy ka muna sa amin. Dito muna kayo sa bahay namin. Sabi ng mga anghel, hindi. Dito lang kami sa labas. Mag-o-observe lang kami dito. Sabi ni Lot, hindi, wag. Wag kayo dito sa labas. Dito kayo sa loob ng bahay. And so, before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, ito po ay mga lalaki. Surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter, and they called to Lot and said to him, nasa na yung mga lalaking bisita mo? Ilabas mo sila, that we may have relations with them. Gusto kong makipagsiping ng mga tao ng Sodom doon sa mga guests ni Lot. Ganon sila kababoy. Ganon sila kaligaw. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Lumabas po si Lot. Sabi ni Lot, went out to them and shut the door behind him. Ibig sabihin po, gumanon siya. Anong sabi niya? Please, nakikiusap siya, nakaganyan sa pinto, please, huwag naman kayong ganyan. Maawa naman kayo. Nakikiusap siya. Nakikiusap po. Ayaw makinig ng mga tao.
Gusto pang talagang tinutulak, sisirain nila yung pintuan. Ganon sila kagalit. Fast forward tayo verse 12. The two men said to Lot, "Whom else have you here?" Sino pang kasama mo dito? A son-in-law, your sons, your daughters. Kung sino man kasama mo sa bahay na to, lumayas tayo. Aalis tayo sa bahay na to kasi sisirain namin ang lugar na to. Their outcry has become so great before the Lord that the Lord has sent us to destroy it. So sure na, nakita na nila sa mata nila, grabe po ang ugali ng mga tao dito. And so fast forward, kinabukasan, when morning dawned, the angels urged Lot saying, Up, take your wife and your two daughters. Paano? Bakit yung wife lang tsaka yung two daughters? Saan napunta yung mga asawa, yung mga son-in-law? Hindi naniwala. Pag binasa niyo po yung ibang verses, sabi doon, magagalit na si Lord, sisirain ang Sodom. Anong ginawa ng mga son-in-law? Ano bang son-in-law sa Tagalog? Manugang. Sabi ng mga manugang, joke time ba to? Tapos nag-walk out. Hindi sila naligtas, di ba? Up, take your wife, your two daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city. Pero si Lot, nag-hesitate. Alam niyo ibig sabihin ng hesitate? Nag-alinlangan. Bakit kaya? Bakit kaya siya nag-alinlangan, mga kapatid? Siguro inisip po niya, aalis kami? Saan kami pupunta? Mas mayaman na nga ako kay Tito. Hindi, joke lang. Diba? Aalis kami, paano yung mga ari-arian ko dito? Ganun ang alinlangan niya. Ayaw nga niyang sumama. Kaya po yung mga anghel, kinuha yung kamay. Tapos sabi sa kanya, hawak kamay, di kita. He seized his hand and the hand of his wife and the hands of his two daughters. Ang daming kamay. Ilan po yung mga anghel? Ilan silang anghel? 2. So yung isang anghel, hinawakan si Lot at saka yung asawa ni Lot. Yung isang anghel, hinawakan yung isang anak na babae, si Girlie, at saka si Shirley. Hindi ko alam kung anong pangalan nila. Hindi, malalaman natin. So hinawakan. At sabay-sabay silang tumakbo. Hawak kamay. Diba? Bakit po? Tingnan ninyo maigi. Bakit sila niligtas? For the compassion of the Lord was upon him. Fast forward to verse 24. Ano nangyari? The Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Tingnan ninyo, maigi. The Lord rained on Sodom and Gomorrah. Saan daw galing ang fire? From the Lord. Nakikita ninyo? Paanong nagpaulan yung Lord? Galing sa Lord. Diba? Sabi ni Pastor Peter kanina, ito yung nagpapakita sa atin ng nature ng Panginoon. The nature of God as a triune being. The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At talaga pong buo sila. Iisa sila. Kaya naman may mga ganito tayong verses, katulad niyan at sa Psalms. Fast forward tayo sa New Testament. 2 Peter 2. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes. Alam niyo po bang nabura talaga ang Sodom at Gomorrah? Ano nangyari? Made them an example. Destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live ungodly lives thereafter. Halimbawa po, ang Sodom at Gomorrah sa galit ng Panginoon. Iniisip niyo po ba, kung ganyan naman pala si Lord, bakit buhay pa kami dito sa Pilipinas? Bakit yung ibang bansa, okay pa din, mayaman pa rin sila. Ang dami nilang kasalanan. Itong Sodom, sinira niya, di ba? Ganun ang tanong ninyo? Naiisip niyo ba yun? Or hindi kayo nagtatanong? Dapat naiisip po ninyo yun. Di ba? Naiisip natin yun eh. Anong sagot doon? Tingnan natin. Sabi po dito sa 2 Peter 2, 7-9, if He rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men,
Nagligtas siya ng mga tao. Then the Lord knows how to rescue the godly from temptation and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment. Ibig sabihin, kahit na iniintay natin yung hustisya, alam ni Lord kung sinong ililigtas at sinong magdurusa. Ang pagmamahal sa Panginoon ay pinapakita sa pagsunod sa Kanya. Hindi pa pwedeng sabihin, I love you Lord, pero mali lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kung mahal mo si Lord, susunod ka. Pangatlong punto, hindi lamang po righteous, hindi lamang matindi ang galit ng Panginoon, it is also redemptive. Paano naging redemptive yung galit ng Panginoon? Hindi kasi siya impulsive eh. Romans 15, whatever was written in the earlier times was written for our instruction. Yung iba ho ayaw pang mag-aral ng Bible. Ayaw mag-aral ng Old Testament. Pag tinanong mo, bakit ayaw mo mag-aral ng Old Testament? Ay, kasi luma na yan. Old na eh. Hindi na yan patok ngayon. Hindi pa pwedeng hindi pag-aralan yung Old Testament. Ito po ay salita ng Diyos. Nung panahon po na sinusulat ang Romans at ang iba pang letters ni Paul, ang Biblia po ay Old Testament pa lamang. Naintindihan ninyo? Kasali sa pag-aaral natin itong mga kwento sa Old Testament dahil nare-reveal sa atin yung ibig sabihin niyan dito sa New Testament. At ito po ang maggagabay sa atin para sundin natin ng tama ang Panginoon. Through perseverance and the encouragement of Scriptures, we might have hope. Sabi po ni Paul sa Ephesians, this you know with certainty that ito ang standard, mga kapatid, gising-gising kayo dyan. No immoral, no impure person, covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Wala. Kung kayo ho ay nabubuhay sa mali, hindi kayo kabilang doon sa pangako ng Panginoon, doon sa benepisyong pinapangako dito. Let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Kaya lang ang problema natin, matigas ang ulo natin. Romans 2 says, because of your stubbornness, matigas ang ulo mo, and unrepentant heart, hindi nagsisisi. Hindi ka talaga tunay na nagsisisi. Minsan nagsosorry ka lang, ay Lord, sorry. Pero hindi mo pinagsisisihan. Magkaiba yun. You are storing up wrath. Nag-iipon ka ng puot ng Panginoon for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So, tignan po natin ang mga buhay natin. Yung takot ba natin sa galit ng Panginoon, ginagabayan tayo para lumayo sa kasalanan at lumapit sa kabanalan niya. Isinasabuhay ba natin yung mga tinuturo dito sa simbahan? Nakikita ba sa buhay natin na sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi kung hindi, sasalubungin natin ang galit ng Panginoon. Revelation 6:16-17. Sabi dito, fall on us and hide us from the presence of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come. Who is able to stand? Wala hong makakasurvive. Pag sinalubong mo ang galit at correction ng Diyos, walang makakasurvive. So, paano? Paano yan? Wala tayong pag-asa? Siyempre meron. Sinulat po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 1, wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. That is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Lahat po tayo ay nagkasala, ilang beses nating tinanong yan, and to just confirm, how many of us have sinned against God? Raise your hand. Sige lang po, itaas. Kasi baka mali ako eh. Mukhang lahat naman po, no? Lahat. Thank you. Paano daw kayo makakaligtas?
Be a member of CCF to rescue from the wrath to come? Hindi ho. Anong sabi? Magbigay ng ikapo para maligtas sa galit ng Diyos? Hindi rin yun sinabi. Ano ang sinasabi? Si Jesus Christ, maniniwala tayo, Jesus raised from the dead. That is Jesus Christ our Savior. He is the one who will rescue us from the wrath to come. Paano tayo maliligtas? This is our memory verse for this week. John 3:36. He who believes in the Son has eternal life. Kaya lang yung iba ho sa atin ang iniisip, bakit? Naniniwala naman ako Bakit? Naniniwala naman ako kay Jesus naniniwala ako. Pag Christmas nga, nagba-happy birthday pa ako kay Jesus Ganyan yung mga iisip ng ibang tao Pero ito pong believes ay malalim. Hindi lamang sa utak naniniwala. Believes is an intimate knowledge. Sobra niyong close. Gaano ka close, sir? Sobra niyong close. No? But he who does not obey the Son will not see life. Nakikita ninyo? Believing compared to not obeying. Sa madaling salita, kung naniniwala ka, dapat nag-o-obey ka. Hindi pa pwedeng naniniwala ako kay Jesus, pero ayoko munang sumunod. Hindi pwede yun Dapat kung naniniwala ka, susunod ka. But he who does not obey the Son will not see life. Wala kang buhay. Hindi mo ma-enjoy ang pangakong buhay. Anong sasalubong sa'yo? Wrath of God. Kabahan tayong lahat. Ito po ang warning. Hindi lahat ng nagsasabing, Kristiyano ako, maliligtas. Nasa Biblia ba yan? Tingnan ninyo, Matthew 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Yung iba nga, sa ibang Lord pa tumatawag May ibang son, kung sino-sino pang God ang tinatawag Hindi pa pwede yan. Not everyone who says to me, to Jesus, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Anong kondisyon? Obedience. Saan ang obedience dyan, pastor? Wala naman ako nakikitang obedience. He who does the will of my Father, ginagawa ang kagustuhan ng Diyos, siya ang papasok sa langit. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Kanya? You will know them by their fruits. Sabi ni Jesus to, sa verse 22, many will say to me on that day, Lord, hindi ba kami nag-prophesy in your name? Ang dami naming nagpipreach-preach pa kami, Lord. In your name we cast out demons, nagpagaling pa nga kami ng mga may sakit. In your name performed many miracles. Lord, ang dami namin ginawa para sa iyo. Anong sagot sa kanila ni Lord? I will declare to them, I never knew you. Ang sakit nun. Ang sakit po, na buong buhay mo, akala mo, totoong Kristiyano ka. Pagdating mo sa langit, sabihin mo, Lord, etong mga ginawa ko, bakit ayaw ko papasukin nito? Sino ka? Hindi kita kilala. Isipin po ninyo kung gaano kasakit yon. Baka ho ngayon, ang nasa isip ninyo, okay ako. Wala akong problema. Pero kung hindi tayo nasunod sa Panginoon, hindi natin tunay na kilala ang Panginoon. Kaya dapat nakasuko tayo sa Kanya, mga kapatid. At willing tayong sumunod. Sabi niya, I will declare to them, I never knew you. Yan ang pinaka nakakatakot. Pero hindi kayo nasunod kay Lord ngayon? Huwag kayong umasa na pagdating nyo ng langit, i-welcome niya kayo with open arms. Baka ho ang sumalubong sa inyo is, I never knew you. Depart from me. You who practice lawlessness. Luke 16:24. Ito ay picture. Yung kwento ni Lazarus, parang kwento siya ni Jesus. Hindi ito si Lazarus na namatay. Kwento lamang siya.
namatay din po, no, si Lazarus dito sa kwentong ito. Pero itong rich man, hirap na hirap doon po sa kinalalagyan niya. Sabi niya, pwede ba? Padala mo dito si Lazarus. Isawsaw niya yung daliri niya sa tubig. Tapos tuluan lang niya ng konting tubig yung dila ko. Kasi ang sakit-sakit na. Dusang-dusa. Dusang-dusa po. Yan ang naghihintay sa atin. Kung hindi natin ibibigay ang ating buhay sa Panginoon. Kaya tanungin ang inyong sarili, do you really belong to Him? Ginigising tayo ni Apostle Paul. Do you think lightly of the riches of His kindness, tolerance, and patience? Maliit ba ang tingin mo sa kabutihan ng Panginoon? Hindi mo ba alam na yung kabutihan niya ngayon, hinahayaan ka niyang mabuhay pa, hinahayaan ka niyang yumaman ka pa, magkasweldo ka pa, magka-love life ka pa, hinahayaan ka niya ngayon para sana mag-repent ka. The kindness of God leads you to repentance. Huwag niyong maliitin ang awa ng Panginoon. Dahil pag binaliit niyo yan, sa kangkungan tayo pupulutin. Anong gagawin natin? Kung tayo ay believers and we belong to Jesus, we must continue perfecting holiness in the fear of God. Kung alam nyo to, tungkulin nyo rin gawin ang sinabi ni Apostle Paul. Preach the word. Preach the word? Pang-pastor lang yan, hindi po. Kung may kakilala kayo na hindi pa kilala si Lord, at dahil alam ninyo na matindi ang wrath ng Panginoon, para sa mga taong hindi sumusuko sa Kanya, kailangan nyo ho silang makausap. Kailangan nyong i-share ang gospel sa kanila. Matutuho tayo bilang mga Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi lang nauupo sa simbahan at nagpapalamig at masarapang tulog. Ang Kristiyano po, lumalabas at inaabot yung mga taong nasa labas. Para sila rin, mararanasan din po nila yung grace, mercy, and love ng Panginoon. You preach the word. Be ready in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Malinaw po sana ang mensaheng ito para sa inyong lahat. Sa araw na ito, because we understand God's wrath, be aware and repent. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Hindi ko pa ho kayo pinapatayo at pinapaalis. Pinapapikit ko pa lamang po kayo. Dahil meron akong matinding tanong na kailangan tanungin. Mayroon po ba kayong kasalanan? Mayroon po ba kayong mga bagay na ginagawa sa inyong buhay that is not pleasing, honoring to God? Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon habang kayo'y nakapikit at nakayuko to come to Jesus and pray. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Ihingi mo ng tawad. Higit sa lahat, humingi ka ng lakas sa Panginoon na mapagtagumpayan mo ang kasalanan so that you can live a life that is pleasing and honoring to our God and King. Yan ba ang desire mo ngayong hapon? As you pray now, remember the goodness of God. Remember the grace of God. Remember the sacrifice of Jesus on the cross. And if you commit to follow Him, susunod na ako ngayon, Lord. Grabe yung takot ko. Huwag mo pong ibuhos sa akin ang galit mo. And you want to commit now na, Lord, I will try my best to follow you all the days of my life. I want you to stand between you and God. Walang nakatingin, walang nag-aano sa'yo. Between you and God. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, ngayon ang araw na to, susuko ka talaga sa akin. Ako ang magiging Diyos ng buhay mo. Ako ang masusunod. Ibibigay mo ang iyong buong buhay, lahat ng iyong pangarap, lahat ng iyong kagustuhan.
isusuko mo sa Panginoon ngayon. Kung yan ang mithiin mo, tumayo ka. At magbigay ka galang sa Panginoon. Walang namimilit. Kung hindi yan ang gusto mo, manatili kang nakaupo. Walang magja-judge sa'yo. Pero matakot ka sa judgment ng Panginoon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo isusuko ang buhay mo sa Kanya? Panginoon, kayo lamang po ang nakakakita sa estado ng puso ng mga taong tumayo ngayong hapon nito. Maging yung mga nanonood po sa amin ngayon sa live streaming, kung meron man po sa kanila, Lord, gustong sumuko. We acknowledge, Lord God, the greatness of your wrath. How dangerous you are. And Lord, today we ask for forgiveness. We ask that you cleanse us, linisin mo kami from the inside out. At bigyan kami ng panibagong lakas para magpatuloy po sa buhay na ito. Na ikaw, tanging ikaw, O Diyos, ang nasusunod. We offer our lives to you, and we thank you for setting us free. Dahil kung tunay mong binigay ang buhay mo sa Panginoon ngayon, malaya ka, and He deserves the glory. He deserves the honor. He deserves that you praise Him. So Jesus, this is what we will do. We will praise you and acknowledge you. Wala kaming kamalian sa buhay ngayon, hindi dahil perpekto kami, kundi dahil niredeem kami ng Panginoong Hesukristo. Malaya kami as long as we follow Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.